Istorya Tagalog Horror Stories. Isang mapagpalang araw po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Manda. Hindi ko po tunay na pangalan. Ako po ay 35 anyos na at kasalukuyang naninirahan sa Rotonda, Pasay, kasama po ang aking matalik na kaibigan na tawagin na lang po natin sa pangalang Paloma. Hanggang sa ngayon ay ganap pa rin akong isang dalaga. Ngunit marami na akong nakarelasyong lalaki na panandalian lamang. Sa madaling salita ay isa po akong bayarang babae na hindi dapat mahalin at iharap sa altar dahil marumi at nakakadiri po akong babae. Kahit sino-sino na lang po ang nakakasiping ko sa kama upang bigyan sila ng panandaliang aliw. Namamasukan ako bilang starlet sa isang kilalang mamahaling club dito sa Kalakhang, Maynila. Hindi ko naman ginusto po ang ganitong trabaho. Ngunit wala na po akong magagawa dahil mag-isa na lang po ako sa buhay. Maaga pong namayapa ang aking mga magulang at wala na rin akong kapatid. Lumaki po ako sa poder ng aking tiyahin. Subalit itinakwil nila ako at pinagmalupitan na parang maruming basahan na humantong pa sa kanilang kamatayan dahil sa isang malalim na kadahilanan. Ang ibabahagi kong kwento ay naganap noong ako'y dalagita pa lamang at nasa edad na 16 anyos na. Sa pagkadalaga ko rin naranasan ang miserableng buhay sa kalinga ng aking tiyahin kung bakit naging ganito ang aking buhay ngayong kasalukuyan. Naganap din ang pangyayaring ito nung naninirahan pa ako sa Quiapo, kung saan nakatira ang kapatid ng aking ina na si Tia Berta, kasama po ang asawa nitong adik. Taong 2000 nang mamatay ang aking mga magulang sa isang insidente nang hold-upin sila sa madilim na iskinita sa avenida. Pagtitinda noon ng mga bimpo at tuwalya sa bangketa ang pinagkakakitaan ng aking ama at ina. Kakarampot lang ang nakukuha nilang tubo sa kanilang paninda dahil po inaangkat lang nila ang kanilang mga paninda sa isang pwesto po sa Divisoria na pagmamay-ari ng isang negosyanteng inchik. Sa kasamaang palad, habang pauwi noon ang aking mga magulang sa kasagsagan po ng gabi galing po sa pagtitinda sa bangketa, ay tinambangan po sila ng masasamang tao sa iskinita para kunin po ang kanilang pera na kinita. Matapos po silang hold upin ng mga pusakal na tao, ay pinatay din nila ang aking mga magulang. Hindi po mabilang na saksak ng patalim ang bumaon sa katawan ng aking ama at ina at natagpuan sila na nakahandusay sa tabi ng madilim na iskinita na wala ng mga buhay. Dahil po sa pangyayaring iyon, labis akong nangungulila sa aking mga magulang at nagluluksa sa kanilang pagkamatay. Nag-aaral po ako noon sa ika-6 na baitang ng elementarya noong masawi ang aking ama at ina. Dahil po nag-iisa nila akong anak at si Tia Berta lang ang kalapit kong kamag-anak sa Quiapo, kaya kinupkup po nila ako dahil wala naman silang anak ng kanyang kinakasama. Subalit, may anak na binata ang live-in partner ni Tia Berta na si Tio Antonio sa una po nitong asawa na isa ding tambay at lulong sa droga. Akala ko po noon magiging maayos ang buhay ko sa poder ni Tia Berta. Ngunit nagkamali pala ako ng akala. Dahil imbis na gumanda ang takbo ng aking kapalaran, ay naging kalbaryo ito na nagdulot ng malagim na karanasan sa aking pong pagkatao. Ginawa po nila akong alila ni Tia Berta sa kanilang bahay.
tumigil po ako sa aking pag-aaral dahil po bukod sa inaalila nila ako ay pinaglalako din nila ako ng mga basahan sa bangketa. Mga basahan po na ginagamit ng mga tsuper sa kanilang pampasaherong jeep na pamunas po ng salamin at tapolado ng sasakyan. Taong 2004, kung kailan 4 na taon na akong naninilbihan kay Tia Berta, ay mas lalong tumindi pa ang pagdurusa ko sa kanila dahil nag-uumpisa na po akong makaranas ng matinding kalupitan. Noong taong din iyon ay ganap na po akong isang dalaga kung saan umuumbok na ang aking dibdib at nagkakaroon na ng hubog ang aking katawan na masasabing ganap na akong isang dalaga. Palagi po akong binobosohan ng anak ni Tio Antonio tuwing naliligo po ako sa banyo na itago na lang po natin sa pangalang Tikboy. Ngunit hindi lang si Tikboy ang namboboso sa akin, pati na rin po si Tio Antonio na matagal nang may pagnanasa sa aking katawan. Ang mag-ama ay nabubuhay sa maruming kalakhan sa Quiapo, tulad na lang po ng pagbebenta ng mga iligal na droga at marijuana sa bawat iskinita po sa aming lugar. Minsan, ginagawa din na pwestuhan ng mga adik ang bahay ni Tia Berta tuwing gagamit po sila ng mga ipinagbabawal na gamot na binibili naman kay Tio Antonio. Isang araw, wala po noon si Tia Berta dahil pumunta ito sa patahian ng mga basahan para po kumuha ng aming ititinda. Habang ako naman po ay naiwan sa bahay para maglinis at magluto ng aming pagkain. At pagkatapos ko ng gawaing bahay ay maglalako pa ako ng basahan sa kahabaan po ng highway sa Avenida. Nang mga oras na iyon ay nasa bahay si Tio Antonio dahil bihira lang po itong lumabas ng aming bahay. Palagi din itong sabog dahil sa hinihitit itong droga kasama ang ilang mga tambay sa Quiapo. Matapos kong maglinis noon ng bahay ay naisipan ko pong maligo upang mapreskuhan ang aking katawan dahil po maalinsangan din ang panahong iyon. Habang hubot-hubad akong naliligo sa banyo ay napapansin ko na tila lumalagitnit ang pintuan na halatang may tao sa tapat ng pinto sa labas po ng banyo. Nang sipatin ko ang bahaging itaas ng pintuan kung saan may maliit na butas, malinaw ko pong nasilayan na binobosohan ako ng Tio Antonio. Dagli ko pong kinuha ang malapad kong tuwalya at mabilis na itinapal po sa aking katawan. Nagtanong po sa akin si Tio Antonio kung tapos na daw ba akong maligo at sasabog na daw ang kanyang pantog at kailangan na niyang umihi. Kahit pa hindi pa ako tapos noon maligo ay pinagbuksan ko siya ng pintuan upang umihi at ipagpapatuloy ko na lang ang aking pagligo kapag natapos na siyang umihi. Matapos ko pong pagbuksan ng pinto ang aking tiyuhin ay malakas ako nitong itinulak papasok muli sa banyo at isinarado po ang pintuan. Hinablot po nito ang nakabalot na tuwalya po sa aking katawan at hinimas po ang maselan kong katawan. Nagpumiglas naman ako habang nilalamas nito ang aking dibdib at hinahalikan po ang aking leeg. Sinabi ko po kay Tio Antonio na maawa po kayo sa akin, parang awa nyo na po. Huwag nyo po akong hahalayin, pakiusap po Tio. Ngunit hindi po siya nakinig sa sinabi ko. Muli po akong pumiglas at pilit na makawala sa kanya para makalabas po ng banyo. Dumating na rin po sa punto na sumigaw ako ng tulong. Subalit isang malakas na suntok sa sikmura ang aking natanggap, dahilan po para manghina po ako. Nang tuluyan na po akong manghina ay walang awa akong ginahasa ni Tio Antonio. Halos dumugo po ang aking pagkababae nang lapas tangin nito ang mura kong katawan at tanging pag-iyak na lamang ang aking nagawa noon habang ginagahasa niya po ako. Binantaan po ako ni Tio na subukan ko lang daw magsumbong at papatayin niya ako. Hindi lang po isang beses ako ginahasa ni Tio Antonio, kundi pa ulit-ulit ako nitong ginagahasa.
Dumating na din po sa punto na ginahasa na din ako ng anak ni Tio Antonio na si Tikboy. Halos pinagpiestahan ng mag-ama ang mura kong katawan at salitan nila akong hinahalay sa magkakaibang araw. Isang araw po habang hinahalay ako ni Tio Antonio sa aking kwarto ay biglang dumating si Tia Berta dahil nakalimutan nito ang kanyang pitaka. Naaktuhan ni Tia Berta na nakaibabaw po sa akin ang kanyang asawa habang pareho kaming walang saplot sa katawan. Akala ko noon ay magagalit ito at aawayin ang kanyang kinakasama. Ngunit nagkamali pala ako ng akala dahil ako ang pinagalitan ng aking tiyahin. Sinabunutan nito ang aking buhok at sinabihan ako na isang malanding babae dahil inakit ko daw ang kanyang asawa na humantong sa aming pagtatalik. Simula po noon ay naging kalbaryo na ang buhay ko dahil madalas na akong saktan ni Tia Berta. Nakaranas din ako ng magutom noon dahil pinagmamalupitan nila akong lahat. Dumating din sa punto na binubugaw na ako ni Tia Berta. Dinadala ako nito tuwing sasapit ang gabi sa madilim na iskinita sa avenida para maghanap ng mga motorista na nais ng panandaliang aliw at ako po ang iaalok sa kanila. Ang tiyahin ko rin po ang kumukuha ng bayad ng magiging customer ko na pinapara nito sa tabi ng malawak na kalsada sa ilalim ng tren sa kahabaan ng avenida sa Quiapo, malapit lang sa mga mumurahing hotel. Kinalaunan, tuluyan na po akong naging isang bayarang babae at sa murang edad ko dahil madalas na po akong binubugaw ng aking tiyahin. Halos diring-diri na po ako sa aking sarili. Nagkakaroon din po ako ng mga matatandang parokyano na halos nangangamoy lupa na po. Nagbago po ang takbo ng aking buhay nang makilala ko si Paloma, ang matalik kong kaibigan na ngayon kasalukuyan na kasamahan ko rin sa pinapasukan kong mamahaling club sa Rojas Boulevard dito po sa Maynila. Tinanong po niya ako kung ano daw ang pangalan ko. Isa po siyang mayuming babae na halos mapupula ang mga labi habang nakatayo ako sa tabi ng madilim po na kalsada at puno po ng pulbos ang aking muka. Sinabi ko naman sa kanya ang aking pangalan na wala pong pag-aalinlangan. Alam din nito na isa po akong bayarang babae. Ngunit hindi ako nakikisalamuha sa ibang mga veteranang babae na kapwa ko mga hostess. Tumigil po noon sa tabi ng kalsada si Paloma habang lula ng kanyang pulang kotse. Matapos kong sabihin sa kanya ang aking pangalan ay nagwika ito sa akin na napakaganda ko daw na babae at hindi daw po ako nababagay sa tabi ng kalsada para daw po magbenta ng panandaliang aliw. Nagulat na lang po ako nang kontrahin po ako ni Paloma ng gabing iyon. Isinama niya ako sa kanyang bahay sa Rotonda. Mag-isa lang itong naninirahan doon sa kanyang tinutuluyan. At nang makapasok kami sa loob ng kanyang tahanan, ay ipinagtimpla po ako nito ng malamig na juice na may kasama pang tinapay na may palaman. Habang kumakain ako noon, kinakausap naman po ako ni Paloma na ipapasok daw po niya ako sa isang mamahaling club na pinapasukan nito na kung saan daw po ay kikita daw po ng malaking halaga dahil karamihan daw po ng mga parokyano ay mayayaman at magaganda daw po ang estado sa buhay. Hindi ko alam kung bakit magaan ang pakiramdam ko po kay Paloma. Sa unang gabi nang magkakilala kami, hindi muna ako sumasagot sa mga inalok nito sa akin dahil alam ko pong magagalit si Tia Berta. Dahil ang nais po ni Paloma ay sa kanya na ako manirahan. Matapos ko pong kumain ay niyaya ako nito sa kanyang kama at hinubad dito ang suot kong damit. Magkasama kaming pumasok sa loob ng kanyang banyo at naligo kaming dalawa sa shower dahil nasa loob ng kanyang silid ang nasabing banyo din po. Dumating na rin po sa punto na hinalikan ako ni Paloma at naging mapusok ang palitan namin ng mga halik.
Halos nagkikiskisa ng aming hubad na katawan nang lumapat ito. Ang dahilan upang magtalik kaming dalawang babae. Babae po sa babae. At hiniga ako sa kama ni Paloma kahit na basang-basa ang buo naming katawan. Maya-maya pa po ay nagtanong sa akin si Paloma kung alam ko daw ba kung bakit siya nakipagtalik sa akin. Dahil daw po naaakit siya sa kakaiba kong karisma. Kahit na daw babae ako ay maladyosa daw ang aking alindog at sigurado daw po siya na pagkakaguluhan ako ng mga mayayamang parokyano na pinapasukan po niya sa club. Nang kami ay matapos na magtalik sa pamamagitan ng pagkikiskisa ng aming masaselang katawan. Sa mga lumipas pang gabi ay palagi akong pinupuntahan ni Paloma sa tabi ng madilim na kalsada at isinasama ako nito sa kanyang tahanan. Ngunit hindi na ulit kami nagtalik pang muli bagkus nag-uusap lang kaming dalawa at hinihikayat ako nito na pumasok po sa kanyang pinapasukang club na kung saan ay isa po siyang starlet. Dumating na rin po sa punto na nakita na po niya ang napakarami kong pasa sa katawan, dahilan para tanungin po ako ni Paloma kung saan ko nakukuha yung mga pasa at sugat sa aking katawan. At dahil kaibigan ko na si Paloma at may tiwala na po ako sa kanya, naikwento ko na po sa kanya ang dinanas kong pasakit sa kamay ng itinuturing kong pangalawang pamilya simula noong 12 anyos pa lamang ako, hanggang sa tumungtong na po ako sa edad na 16. Halos sinabi ko po sa kanya ang kahayupang ginawa sa akin nila Tia Berta, Tio Antonio at Tikboy, kung paano nila ako pagmalupitan. Nabanggit ko rin po kay Paloma na halos 4 na taon akong nakaranas ng kahayupan sa kanila at naging impyerno ang aking buhay. Kinasusuklaman ko sila at nais kong mabura sila sa aking buhay. Halos maiyak si Paloma sa dinanas kong pasakit sa itinuturing kong pangalawang pamilya dahil sa mga sinabi ko po sa kanya. Nagulat na lang po ako nang magwika ito sa akin sa isang nakakatakot na kataga na lumabas po sa kanyang bibig. Ang sabi po sa akin ni Paloma ay gusto ko daw bang makawala sa impyernong mundong kinasasadlakan ko. Tutulungan daw po niya ako basta't sumama ako sa kanya. Dahil nais ko daw na nabura sa mundo ang mga demonyo kong kamag-anak ay tutulungan niya po ako sa hiling ko. Basta ano man daw mangyari ay magiging lihim ito sa pagitan naming dalawa. Halatang may binabalak po na masama si Paloma. Tumango naman po ako sa kanya dahil nais ko pong makawala sa madilim na mundo nila Tia Berta at gusto ko silang mamatay. Pinagplanuhan naming patayin sila Tia Berta, Tio Antonio at Tikboy. Si Paloma din ang bumuo ng aming plano na kailangan naming gawin para magtagumpay kaming dalawa. Isang araw, habang wala sa bahay si Tia Berta, pinaikot ko po si Tio Antonio sa aking mga kamay ayon sa aming mga plano. Alam kong mauhumaling sa akin ang aking tiyuhin at hindi ito nagsasawa na matikman ang aking katawan. Sinabi ko po kay Tio Antonio na hindi nyo na po kailangan pang halayin ako, Tio Antonio, dahil kusa ko na pong ibibigay ang sarili ko sa iyo. Alam mo bang nasasarapan ako sa ginagawa mo sa akin? Hinahanap-hanap ko na yun, Tio. Nais ko na palagi kitang makasiping sa kama at mayakap ang matipuno mong katawan. Gusto kong makasama kitang na matagal at maging asawa basta't sa isang kondisyon. Yan po ang sinabi ko sa aking tiyuhin na may hinihinging kapalit. Inaakit ko ito at nililin lang ng araw na iyon para kumagat sa aking pinaplano. Tinanong po ako ni Tio kung ano daw po yung hinihingi kong kondisyon. Sinabi ko po kay Tio Antonio na kung nais mong magsama tayo habang buhay at maging ganap na mag-asawa, burahin mo sa aking glanda si Tia Berta. Ayaw ko kasi na may kahati ako sa buhay mo. Kaya mo ba siyang patayin para sa akin? Yan po ang matapang na sinabi ko sa aking tiyuhin na ikinagulat nito.
Dahil labis na nahuhumaling sa akin si Tio Antonio, ay nangako ito sa akin na papatayin niya si Tia Berta na labis kong ikinatuwa. Nagtalik kami ni Tio Antonio ng araw na iyon at kusa kong inalay sa kanya ang aking katawan. Pinaligaya ko siya ng husto na halos mabaliw ito sa akin dahil ginalingan ko sa kama. Matapos naming magtalik ng aking tiyuhin, hinanda ko na ang aking sarili na may mangyayari kinagabihan. Dahil nang sumapit ang kasagsagan ng gabi, habang wala pa rin si Tikboy sa aming bahay, ay isinagawa na ni Tio Antonio ang planong pagpatay sa aking tiyahin. Malinaw kong nasilayan kung paano itinarak ni Tio Antonio ang patalim sa dibdib ni Tia Berta. Nilaslas niya rin ang lalamunan nito. At matapos nitong paslangin ang kanyang asawa, ay dinala nito ang bangkay sa loob ng banyo. At walang habas na pinagpira-piraso ang katawan at isinilid sa itim na supot. Matapos ilagay ang chap-chap na katawan sa isang itim na supot, ay muli niya itong inilagay sa karton at binuhat palabas ng aming bahay para itapon sa malayong lugar. Halos madaling araw na noon nang nakauwi si Tio Antonio sa bahay nang itapon nito ang bangkay ni Tia Berta. Niyakap ako nito ng mahigpit at sinabing magsasama na kaming dalawa ng tahimik at malaya. Sinabi ko kay Tio Antonio na simula ngayon ay hindi na kita tatawaging Tio dahil asawa na kita. At saka Antonio, kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Dahil balang araw, malalaman ng mga tao na patay na ang aking tiyahin. Kailangan na nating lumayo at manirahan sa ibang lugar. Pakiusap ko po sa kanya na tinanggihan naman ito dahil alam niyang wala kaming ibang mapupuntahan. Sinabi ko rin kay Tio Antonio na may kaibigan akong babae na naninirahan sa may rotonda. At doon muna kami pansamantalang titira na hindi naman ito tinanggihan. Nang mismong gabing iyon ay pumunta na kami ng aking Tio Antonio sa bahay ni Paloma at ayon na din sa aming mga plano. Dinala ko na noon ang aking mga damit maliban na lang sa mga kagamitan ng aking tiyuhin. Dahil bukas na lang daw niya hahakutin ang kanyang mga damit dahil kakausapin pa nito ang kanyang anak na si Tikboy. Nang makarating kami sa bahay nila Paloma, ay nadatnan namin itong nakasuot ng maiksing damit na halos bumabakat na ang balat sa maninipis nitong kasuotan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Paloma sa aking tiyuhin dahil sinabi nito sa akin na siya na ang bahalang pumatay dito. Nag-inuman muna kami noon ng alak, ngunit alalay lang kami ni Paloma sa pag-inom. Habang nagpapakasasa naman si Tio Antonio sa mamahaling alak na iniinom namin. Napansin ko din na inaakit ni Paloma si Tio Antonio at nagawa pa nga nitong himasin ang katawan ng demonyo kong tiyuhin. Bumulong sa akin si Paloma at sinabi niyang manatili lang daw ako dito sa sala at siya na daw ang bahala sa aking tiyuhin. Dahil uumpisahan na nito ang kanyang gagawin. Niyaya ni Paloma si Tio Antonio sa loob ng kanyang silid na halatang inaakit niya ito na labis namang ikinatuwa ng aking tiyuhin habang gumuguhit ang malahalimaw nitong ngiti. At nang makapasok ang dalawa sa loob ng kwarto ay naisipan kong uminom ng alak mag-isa habang hinihintay ang kahihinatnan ng gagawin ni Paloma. Maya-maya pa ay nakadinig na lang ako ng malalakas na halinghing nila Paloma at Tio Antonio na halatang nagtatalik po ang dalawa at halatang malapit nang marating ang rurok ng kaligayahan. Subalit ang halinghing na iyon ay biglang ikinasigaw ni Tio Antonio na hindi ko po lubos maunawaan. Nadinig ko pa nga itong sumigaw ng halimaw ka bago tumahimik ang buong silid ni Paloma. Lumipas ang ilang sandali ay lumabas si Paloma na halos duguan ang hubad nitong katawan habang may nginunguya sa kanyang bibig. Lumapit sa akin si Paloma at hinawakan ang aking kamay at magkasama kaming pumasok sa kanyang silid.
Nagulantang na lang ako nang makita ko ang lasog-lasog na katawan ni Tio Antonio na halos wasak ang sikmura at nagkalat sa kama ang bituka at nawawala ang mga lamang loob tulad po ng atay at puso. Nakasubo din sa bibig ng pugot na ulo ni Tio Antonio ang pagkalalaki nito. Alam ko na hindi gawa ng patalim ang brutal na pagkamatay ni Tio Antonio sa kamay ni Paloma, dahil wala namang patalim sa silid at masasabi kong gawa ito ng isang mabangis na hayop. Dumating na din sa punto na inamin na sa akin ni Paloma ang tunay niyang pagkatao, na isa siyang aswang na mandarangkal. Isang uri ng mga aswang na pinapatay ang mga lalaking nakakatalik nila kung saan malapit na itong dumating sa rurok ng pakikipagniig. Noong una ay natakot ako nang ilahad sa akin ni Paloma ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit agad naman itong naglaho dahil alam kong hindi naman ako sasaktan nito. Nabanggit din ni Paloma na pinipili lang nito ang mga lalaking kanyang pinapaslang, yung mga lalaki na may maitim na mga budhi. Matapos din patayin at ilahad sa akin ni Paloma ang buong katotohanan, ay muli ako nitong pinalabas ng silid at pinaglikpit sa aking mga kalat. Sinunog ko rin ang kasuotan ni Tio Antonio para walang ebidensya. Matapos kong linisin ang buong kalat, lumabas na rin ng silid si Paloma na halos nakaligo na po ito at nakabihis ng bagong damit. Nang silipin ko po ang kanyang kwarto, ay halos sariwang buto na lang ang natitira sa katawan ni Tio Antonio. Kinuha ko ang mga buto at dinala sa lababo para patuluin ang mga ito at inilagay sa makakapal na supot. Inilagay namin ang mga nakasupot na sariwang buto sa kotse at itinapon namin ni Paloma po sa dagat. Matapos naming itapon ang mga buto sa dagat ng Kalakhang, Maynila sa Pasay, ay muli po akong bumalik sa aming bahay sa Quiapo kinabukasan para gawin ang huling plano na patayin si Tikboy. Nang magkita nga kami ni Tikboy sa aming tahanan, hinanap po niya sa akin sina Tio Antonio at Tia Berta, at sinabi ko naman sa kanya na hindi ko po alam. Tulad sa ginawa ko kay Tio Antonio, ay inakit ko din po si Tikboy at niyaya ko po siyang pumunta sa bahay ng aking kaibigan upang gawing hapunan ni Paloma. Matapos kong dalhin si Tikboy sa bahay ni Paloma, ay agad namang isinagawa nito ang kanyang pinaplano na paslangin at gawing hapunan ang adik na binata noong sumapit na ang takip silim. Nang kainin ni Paloma ang laman loob ni Tikboy, ay muli naming itinapon ang mga buto sa dagat. Dumaan din kami ni Paloma sa Quiapo dahil naisipan ko ding sunugin ang aming bahay, at ginawa ko iyon ng madaling araw na walang makakapansin po sa akin. Sa mga lumipas pang mga araw, matapos namin gawin ni Paloma ang brutal na pagpatay kina Tio Antonio, Tia Berta at Tikboy, wala namang nakaalam at nanatili itong lihim. Wala din pakialam ang mga kalapitbahay namin sa Quiapo sa kamag-anakan ko dahil salot sila sa aming lipunan. Binago ni Paloma ang aking katauhan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kolorete sa aking muka. Pinaiksian ko rin ang aking buhok at pinakulayan ko ito upang maging kaakit-akit kapag umiindak na ako sa entablado, habang nagpapatay sindi ang maliliit at makukulay na mga ilaw na tanging magarang sapatos lang ang suot at walang saplot sa katawan, para bigyang aliw ang mga manunood habang umiinom sila ng mga mamahaling alak. Simula nang magtrabaho ako sa club na pinapasukan ni Paloma, ay ako na ang pumalit sa kanya bilang starlet ng club, at marami po ako naging kliyente na mayayaman, dahilan para makalikom po ako ng pera. Naging matalik kong kaibigan si Paloma at nagagawa na po naming magbakasyon sa iba't ibang panig ng Pilipinas para pumunta sa mga magagandang mga resort. At ngayon pong kasalukuyan ay pumunta din kami ni Paloma sa ibang bansa para aliwin po ang aming mga sarili dahil marami na po kaming salaping naipon. Naging manager ng club si Paloma dahil kaibigan nito ang may-ari
At ako naman po ang kumikinang na bituin sa nasabing club na kung saan nakarelasyon ko ng panandalian ng aking naging parokyano. Ngunit sumasagi pa rin sa aking isip na huminto na po sa aking trabaho dahil alam kong napakarumi kong babae. Subalit, umaasa pa rin ako na balang araw ay may isa pong lalaking magmamahal sa akin ng totoo na hindi lang po katawan ng habol nito sa akin. Sa ngayon ay masaya naman ako sa buhay bilang isang dalaga kahit na 35 anyos na po ako dahil kasama ko naman po si Paloma, ang babaeng aswang na mandarangkal na nagpaalaya sa akin sa madilim na mundo. Simula po na magsama kami ni Paloma ay hindi na po siya pumapatay ng mga kalalakihan dahil ganap na po siyang manager ng mamahaling bahay aliwan. Hindi na rin ako pumupunta ng Quiapo at palagi lang ako sa loob ng bahay tuwing umaga hanggang maghapon at sa gabi naman ay nasa club po ako. Nabibili ko na rin po ang mga gusto ko tulad po ng mga mamahaling gadgets. Naging matigas na rin po ang puso ko para sa mga kalalakihan at kahit kailan ay hindi po ako nagsisisi sa mga krimeng ginawa namin ni Paloma nang patayin namin sina Tio Antonio, Tia Berta at Tikboy. Dahil nararapat lang silang mamatay at doon sila manirahan sa impyerno. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.